Tumestigo rin sa Senado ang misis ng napatay na pulis sa Leyte na si Chief Inspector Jesus Son. Ayon kay Mylene Son na konsehal ng Pastrana, Leyte, namatay ang kanyang asawa matapos tambangan ng mga salaring sakay ng dalawang sasakyan at dalawang motorsiklo noong September 16. Ito ay matapos tanggihan ng kanyang asawa ang utos ng Nooy Hepe ng CIDG Region 8 na si Superintendent Marvin Marcos na maghanap ng papatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa sa halagang ₱250,000. Sabi ni Mylene, tinanggihan ito ng kanyang asawa. Itinanggi naman ni Marcos na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Son pati sa pagpatay kay Mayor Espinosa. Dagdag pa niya, isa si Chief Inspector Son sa mga itinurong drug protector ni Kerwin Espinosa. He was offered to look for an asset that will be used for a special project. I asked him what project was that, and he told me it was Mayor Espinosa's life in exchange of 500,000 pesos. He said he told Sir Marcos that he will try to look for one since he felt the pressure to comply with the project. My husband have decided to turn him down, and it made Sir Marcos furious. Hindi po totoo yun, sir. Ganito naman po nangyari dyan. Nagsisigaw po yan si Major Son na, sabi niya, bakit kami lang ang nandito ini-implicate na protector, tumatanggap ng payola, kung sino pa maliliit, nandiyan malalaki, si ganito, si ganito. Pagkatapos niya, nag-post siya, sabi niya, oh, gusto niyo ako papatay sa mga Espinosa, ako papatay kay Mayor. Ganito po, sir, unang-una sa lahat, when yung asawa po ni Mylene, si Major Son napatay, 9:50 in the morning, I went to the regional office to attend the oversight committee. Anang region, kasi member po ako doon, I arrived at the regional office in Campitic using my Innova vehicle, my only vehicle, a second-hand vehicle. Dumating ako doon 9:50, umakyat ako sa conference room, my car was parked. The meeting started at exactly 10 o'clock in the morning. Ngayon, while the meeting was ongoing, it was presided by CDS. About 10 minutes na ongoing yung meeting, may tumawag kay CDS, kay Superintendent Marnie, na mayroon ngang shooting incident sa Santa Fe involving a police officer. And it was identified nga yung sasakyan na Pajero Maroon, ang sabi ni CDS. Mayroon daw riding in tandem na dalawa. In-announce po yun when we were at the conference room. Ang present po doon sa conference, fortunately, nandito po si Superintendent Sukaire. He was the member of the oversight. Nandun po kami sa meeting nung mangyari yung insidente na yun. Excuse me, Superintendent Marcos. Simple lang po ang tanong, ano po ang masasabi ninyo sa sinabi ng Mrs. Son na nag-alok ka raw ng 500,000 piso? Hindi po totoo yun, sir. Ganito naman po nangyari dyan. I was also attending a conference in PRO 8. I don't really recall what was the exact date. Bumaba po ako galing conference room dahil mahina po ang signal sa lobos ng conference room. Mayroon po akong kausap sa telephone. Ngayon, doon sa grandstand, doon ako nakipag-usap. Nandun po yung 33 PCO at saka PNCO na inassemble ng Deputy R1 ng PRO 8. 33 officers na nirelieve sa post nila because of their implication on alleged involvement as protectors. Nakasama po si Major Son doon sa listahan na protector ng mga Espinosa. Ngayon, after nag-check attendance yung Deputy R1, I was on my phone, nag-disperse sila ng konti, si Major Son, nagsisigaw po doon sa grandstand. Sabi niya, putang ina, bakit kami lang ang nandito ini-implicate na protector, tumatanggap ng payola, kung sino pang maliliit, nandiyan malalaki, si ganito, si ganito. Bakit ganito? Sinong ganito? Sir, I invoke my right to self-incrimination. No, you're not incriminating yourself. Patay na po, sir, patay na po, sir, si Major Son. Pag kinot ko po yung mga tao na yun, baka po ako ma-implicate. No. You have to tell us, si ganito. Sino yon? You're not incriminating yourself.
you're testifying. And may I remind you, At saka you are not attesting to the truth, Colonel Marcos. Ang tinatanong ng mga senador, yung sinabi ni Major Son. Hindi ibig sabihin, kung yung sinabi niya, yun ang totoo. Tinatanong lang ikaw ng komite, ano ba yung binanggit niya? Sabi niya, bakit si Superintendent Clit, Thomas Clit, hindi din nandito? Number 1 tumatanggap. Si pangalan? Superintendent Tomasito Clit. Yung po yung Arto Clit po apelyido. CLET? CLET, sir. Okay, sino ba yung pangalan binanggit? Sabi niya, si DRDO, si Senior Superintendent Cobillas, tumatanggap din. Bakit hindi namin kasama dito? Yun po ang quote nun. At yun yung sinabi niya. Katapos after that, sinabi niya, sabi niya, putang ina, gusto niyo ako papatay sa mga Espinosa eh. Ako papatay kay Mayor. Kung motibo lang po, ako wala po motibo. Doon lang sa mga tao na yun na mga binanggit at pinag-i-implicate, baka po si Major Son may motibong patayin si Mayor. In the first place, sir, mula na nag-execute si Mayor Espinosa ng affidavit sa pinakauna hanggang sa pinakahuli, sa lahat na nag-corroborate ng affidavit niya, wala ang pangalan ko, wala ang pangalan ni Major Laraga, wala ang pangalan ni Major Matira. Si Kerwin lang ang nag-implicate sa amin, 3-in-1 kami. Parang masyadong kaduda-duda naman po yun para sa amin. Hindi po ako magiging CIDG chief kung hindi po ako binackground check ng PNP. I was to hold a sensitive position in the PNP kung may dungis po ang serbisyo ko. Sir, may additional po ako, sir. May nag-send sa akin kagabi ng clippings ng radio interview sa DYBL ng Tacloban. Nung mamatay po si Major Son nung ano ba yun? December 16 siya namatay. On the 17, in-interview siya ni Major Miriam, ang in-interview niya yung tatay ni Major Son, si Pat Son, in-interview ni Miriam Disicada ng DYBL. Tinanong siya if there any possibility o may duda sila kung sino ang pumatay kay Major Son. Ang sinagot po ng tatay ni Major Son, sabi niya, a day before namatay si Major Son, mayroon siyang kausap na opisyal. Mayroon siyang kausap na opisyal na nagtalo sila sa telepono at doon na nag-umpisa nag-aburido si Major Son ng araw na yun. At hindi po ako ang binabanggit na opisyal. Iba pang opisyal ang binanggit doon. Si Major Espinido. Nandito po yung recording niyan. Sir, kung gusto nyo po i-play, sir, nandito po sa akin yung recording. Nag-post nga po sa Facebook yung reporter kaninang umaga eh. Sabi niya, September 15, when Major Son was ambushed by unidentified assailants, his father Patrocinio was standing at the crime scene when an opportunity of a brief interview which he narrated a day before his son was murdered. He was complaining after his rape a call from Espinido. Sabi dito, be careful daw ng security. Katapos, but his wife, Maylin, sa different version. Ito post po ito nung reporter. Sinend po sa akin. Sino reporter yan? Miriam Disicada, sir, from DYBL Tacloban. Mr. Chairman, can we just ask Inspector Espinido, since he was named, to maybe provide some context? Inspector Espinido. Pero hindi po ako naniniwala, sir, na si Espinido ang gumawa nun. Kasi mayroon din Pero po... binanggit mo na rin siya. Mayroon din po akong intelligence report sa pangyayari lahat ng killing ng Leyte. I have lead on it. Hindi po si Major Espinido.